Okay, hello, good day sa'yo, Sagittarius. So, ang pagbasa natin ngayon ay yung titignan natin kung sino ang palihim na tumitingin sa'yo, na nakatitig sa'yo na hindi ka aware, no? So, titignan natin kung ano yung pakay niya, kung anong nararamdaman niya sa'yo, at kung anong nag-trigger sa kanya, at syempre kung anong advice din ng outcome. So, kukuha rin tayo ng ano, anak, no, ng oracle para i-connect natin para magkaroon ka ng clarity. Okay, pahingi naman po ng like and hype dyan. Pasupport po ang Happy Angel Reading. Ayan, so, kumusta na kayo sa Sagittarius? So, alam natin na ang Sagittarius very adventurous, no? Wild and free spirit. Ayan. Cross watchers also welcome. So, titignan natin, no? So, ngayong araw na to, titignan lang po natin yung kung ano yung, kung sino nga ba yung taong lihim na nakatitig sa'yo at ano ang tunay. Tatlo na bumagsak agad sa'yo, no? Kung ano yung tunay niyang balak din sa'yo. Temperance. It could be also any air sign, Libra, Aquarius, Gemini. Ang kanyang feeling, di ba raw siya pinapansin, no? Or sabihin din natin, so feeling niya yan eh. So anong nag-trigger sa kanya? Tingnan nga natin. Ano ang response mo rito? Strength. Tatlo bumagsak sa ano mo. Kung sino, no? It's either na iba-ibang tao itong nakatitig sa'yo sa Sagittarius. Tatlong tao siguro ito. Pwedeng, isang katangian niya ito, isang energy niya. Ano naman ang advice? Tingnan natin ang advice. Kaiba, no? Tatlo. Marami palang nagkakagusto sa'yo sa Sagittarius. Maraming lihim na connect nga natin daw para mas maganda, mas maliwanag. Para kay Sagittarius Spirit Guide, para kay Sagittarius. Runner. Mirror. Phoenix. Kuha pa tayo ng mga card para magkaroon tayo ng clarity. I-connect natin sila lahat. And then, Romance Angel para dire-diretso tayo. Getting to know each other. Oops. Playfulness. Finances and career. Yan marami ang kinuha ko sa iyo na bonus to para makita mo kung ito yung aware ka or hindi ka aware sa taong ito, no? Basta sino ba yung taong lihim na nakatitig sa iyo at anong tunay niyang pakay sa iyo. Okay, Sagittarius, napaka-lalim at napaka-exciting at energetic na card ito, no? Ibig sabihin, may tatlong major card ka sa una. Major card siya sa una, no? Ito yung sabihin natin, kumbaga,
magkakaibang tao ang pwedeng nakatitig sa'yo ngayon, Sagittarius. Ah, ito yung sinong nakatitig sa'yo. Ito yung at kung ano yung mga balak niya, no? So, sabihin natin na isang person's A, isang temperance, matalik na kaibigan nito or ex na naghihintay ng right timing sa'yo. No, maaring ang karakter niya, kumbaga isang taong napakatimpi, mahinahon at very subok na sa panahon. Subok na, kumbaga, pwedeng kaibigan mo to. It could be also Sagittarius, Aquarius, Gemini energy, no? O isang taong dumaan sa healing, nakasama ka, no? Nakukuha mo, alam mo na kung sino ba yan. So, example, no, yung taong matagal nang nagtitimpi sa tabi mo, laging nakikinig sa ano, kung sabihin mo natin na lagi siyang nakikinig sa mga problema mo. Kapag may problema ka, no, na i-share mo sa kanya. Pero ang ano niyan is pero palihim na sabihin natin na naghihintay siya ng divine timing dito para iparamdam ang pag-ibig niya sa'yo. No? So it could be Sagittarius, Aquarius, Gemini energy ito. So, ang unang nakatitig sa'yo, si Temperance, no? Mala Saint at sabihin natin mahaba ang kanyang pasensya, naka-send mode siya, no? Habang nakatitig siya sa'yo. Halimbawa, iniisip niya, sabi niya sa sarili niya siguro na kahit tumagal ng 5 taon, maghihintay siya. Maghihintay ako, right, ano, no? I'm waiting for the right timing sa Temperance. Kumbaga, subok ang pasensya. Subok ang pasensya niya sa'yo, no? Ayan. So, isa pang tao is ang King of Swords. Very bossy naman at seryoso o ex na may pride siguro din ito. Ang karakter niya, isang matalino siya, no? Seryoso at makapangyarihan. Pwedeng boss, mentor o taong strict. At ayaw na binababa ang kanyang pride dito. So, yung ex o kakilala mo na halimbawa, no, siguro ito yung mga yung ex o kakilala mong nakasalamin na very strict at maaari rin professional siya. At sabihin din natin, strict din makipag-usap pero palihim na naging silent viewer sa lahat ng social media mo, no? So, ang ikalawang nakatitig sa iyo na sabihin natin, si King of Swords, ito yung naka-poker face at sabihin natin nakabarong at nakasuot ng coat. It could be also nakasuot ng suit. Maari rin boss mo to. At saka very cold din siya at walang paki pero analytical stalker pala, no? Stalking with logical precision siya, no? Yan ang person's B mo. And then ang tower moment, the tower, person C, ito yung nakakagulat na ex na biglang nawala na nag-ghost sa'yo. Isang taong nakasama mo sa isang biglang away, plot twist, or chaotic breakup ito. No? Halimbawa, yung taong nagdulot ng malaking drama o bigla ang sabi natin hiwalayan dati na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa inyo. No? So ito yung ikatlong nakatitig si Tower, yung taong nag-iwan ng trayuma o sabi natin biglang naglahaw na parang buho. Hanggang ngayon gulat na gulat pa rin kung siya yung paano kayo nakabangon ng ganun kadali habang siya naman ay sirang-sira pa rin ang utak sa nakaraan. Ito yung taong hindi pa nakakapag-move on, no? Pero napakaraming drama na ginawa sa'yo. O bigla ka na lang ginos. Parang ganon, no? May idea ka na kung sino to? Ayan. So, ano yung character na parehas silang tatlo? Sabihin natin, ang Four of Cups dito, ito yung ang lihim niyang nararamdaman sa'yo. Ang ibig sabihin, hindi siya masaya sa ibang nakikita niya rin. No, ikaw lang yung gusto niya pero natatakot siyang ma-reject. Halimbawa, no, may mga lumapit sa kanyang iba pero dinidedma niya kasi ang mata at isip niya ay nakatutok lang sa iyo dito, no?
nakapot ang peg sa Four of Cups dito, sabihin natin ayaw niyang ibang inaalok ayaw niya sa iba na ialok ang kanyang pagmamahal. Nakatitig sa iyo habang nagmo-monologue siya, no? Halimbawa, sabihin niya, bakit kasi hindi na lang ikaw yung hawak kong goblet dito, no? Yan ang sabi dito. So, ang kanya namang ang nag-trigger o dahilan sa pagmamasid niya sa'yo, ang Ten of Wands. Ito yung na-stress at nabigatan siya sa buhay nung nawala ka, no? Example, na-realize niya na kung nawala ka, naging napakabigat ng buhay niya dahil may pasan siyang Ten of ano dito, Ten of Wands dito. Parang pasan niya ang buong daigdig, no? Parang nahirapan talaga siya. Akala niya kaya niya mag-isa, hindi pala, no? Ibig sabihin, na-realize niya na napakabigat ng buhay niya na wala ka. Nakita ka, kumbaga, ito yung para sa huli, yung nagsisisi siya, no? Nakikita kanya na magaan at masaya ngayong habang siya yung buhat na buhat niyang bigat na to, sobrang stress, no? Ikaw naman is very cool lang and calm and enjoying, no? So, ang balak niyang gawing action sa'yo, ang strength dito, ito yung balak niya na mag-ipon ng lakas. O sabihin natin mag-ipon ng lakas ng loob dahil the strength dito. Siyempre para amuhin ka, para magpaano, para uli mapansin siya, no? So halimbawa, balak niyang ibaba ang kanyang ego din o magparamdam ng malumanay sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng away, kundi sa pamamagitan ng paglambig na pag-uusap, no? So expect some communications kung hindi niyo pa nakakausap ito. Kung no contact kayo, or sabihin natin kung some of you rin naman is nag-uusap na, especially kung kaibigan nyo, no? So, ang balak niyang gawin is, yun nga na sabihin natin na ang strength energy, aamuhin ka niya, kakausapin ka na parang leon na ginagawang tupa. So, kakailanganin niya ng matinding lakas ng loob dito para aminin ang kasalanan niya sa'yo o kung ano yung nararamdaman niya sa'yo dito, no? And then, tignan mo naman na ang tarot advice para sa'yo. Ito yung sinasabi nating Three of Cups. Mag-enjoy, lumabas ka kasama ang mga kaibigan at huwag mong seryosohin din ang drama nila. Halimbawa, no, makipag-bonding sa mga taong kaibigan, mag-ibig at i-enjoy ang mga pagiging free o malaya, no? So, sabi ng Three of Cups dito sa Sagittarius, mag-cheer ka muna kasama mga totoong tropa mo, no? Huwag mong pansinin ang ang tatlong taong ito na nakatitig sa iyo. Kasi sila panay stress sila, no? Puno sila ng stress eh, no? Puno sila ng drama. Panayan ang dala nila sa iyo. So, gawin mo mag-party at maging masaya ka lang sa totoong mga kaibigan mo. So, i-connect ko rin na ang oracle dito na meron kang runner. Ang taong ito ay dating runner, sabihin natin. Tumakbo o nag-ghost nung natakot sa lalim ng feeling ninyo. No, pero ngayon, huminto na siya sa pagtatakbo at nakatitig na, no, at handa nang mag-run towards you. Ayan. So, nakikita mo ang connections nila kung bakit. So, makikita mo rin ang mirror, nakikita kanya bilang kanyang mirror. Sa tuwing na nakikita kanya, nakikita niya ang sarili niyang kakulangan at mga bagay na kailangan niyang baguhin sa sarili niya. This could be also your twin flame na, no? At ang Phoenix dito, ito yung nagkaroon ng Phoenix rebirth mula sa abo na, nakaraang gulo. Ang The Tower, sabihin natin, ito yung bumabangon siya para maging panibagong tao na handang humarap din sa iyo, no? So, kaya ang sabi rito, meron din yung nagaano sa dito, no, nak? Sa Romance Angel, getting to know each other. Kung magparamdam siya uli, huwag mo agad ibigay ang buong tiwala. No, ibig sabihin, kilalanin mo muna siya uli mula sa simula.
Kasi ang sabi nga dito, getting to know each other. And, wait lang po. So, maging playfulness din. Gamitin mo ang playfulness. Magpakawala ka ng tawa, maging flirty, pero wag magpa-stress nak, no? Yan ang advice din sa'yo. And then, finances and career. Focus muna sa iyong finances and career habang inaayos mo ang iyong mga pangkabuhayang showcase. Lalo silang magkakandara pa na humabol sa'yo dito, no? To, in overall, Sagittarius, tatlong magkakaibang tao, no? Ang nakatitig sa'yo. Temperance, ito yung patience. It could be patience friend. Or X. Si King of Swords naman, ito yung sabihin nating prideful at analytic na tao. At si Tower ito yung dramatic X mo, no? So, ang dating runner ay napagod na syempre sa pagtatakbo. Sa tulong ng Phoenix, ito yung rebirth, balak nilang mag-ipon ng strength para kausapin ka. So, ang payo sa'yo, focus sa iyong finances at career at enjoy ang playfulness ng Three of Cups sa mga kaibigan at i-assess kung karapat-dapat pa silang na makilala mo pa to getting to know each other muli. No? Kung they still deserve yung yung spasyo mo, no? So ayan. So I hope nakatulong ito sa iyo para i-assess din kung sino at ano ang kanilang pakay, no? Ayan, sana nag-enjoy po kayo sa ating reading at pa-share naman po at pa-support naman po ang Happy Angel reading by liking and subscribing na rin po, no? Sa mga new, sa mga kadarating lang. Wait lang po, ayusin ko tong candle. Ayan, maraming pong salamat and God bless you po, Sagittarius. Thank you so much. See you po again sa ating next reading. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus